Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, August 28 na po, 2025, naka-red warning signal na po ngayon ng low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ilang oras po simula ngayon ay inaasahan magiging isang ganap na ito na tropical depression, mahinang bagyo or bagyong Jacinto. Pang-5 bagyo ngayong Agosto at pang-10 naman po ngayong 2025. Inaasahan din na lalabas ito ng par ngayong hapon or gabi ng Huwebes. At possible din na palakasin itong epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, please kaibigan, kabayan, kapatid, huwag mo pong kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell para next update natin mabilis kitang mano-notify. So tignan natin mga kaibigan, ito hong pagkilos or galaw ng low pressure area. Actually, nung nabuo po ito na low pressure area, nasa medium chance agad, no? At mabilis na pumalo into high chance or red warning signal para maging isang ganap po na tropical depression. Sa pinaka-updated po na lokasyon niya, meron po siyang layo na 305 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan. At meron ho siyang lakas na ngayon 35 kilometers per hour. Pero possible na magbago pa yan sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. Kung makikita nyo, red warning signal ho siya dahil nakapalibot siya or halos kadikit niya ang habagat southwest monsoon. Kanlurang bahagi, diyan po ang direksyon ng habagat mga kaibigan. Yung sirkulasyon ng hangin niya, kung makikita nyo, spiral clouds yan na tinatawag natin. Possible, yan ang magbigay ng pag-uulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, no? Diyan po sa Western Visayas, ilang bahagi ng Luzon. Yung makikita nyo yung hangin na yan po yung tinatawag natin na spiral clouds na tinatawag din buntot ng bagyo or trap or extension ng kanyang hangin. Ngayon, balikan natin yan. Dahil po sa trap or extension ng hangin, lumalakas ang habagat mga kaibigan. Alamin natin yung forecast weather condition natin sa mga lugar po na maapektuhan ito nga pong low pressure area. Ngayong araw din po ng Huwebes, mga kaibigan, mga kababayan, sa area ho ng Metro Manila, dito lilapit natin ng konti, kasama pong Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ng Central Luzon, at Calabarzon ay patuloy ho makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroon pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dahil ho yan dito sa low pressure area na yan, actually banta na ito para maging bagyo. Mabilis yung pagkilos niya. Pero ang good thing dito, papalabas din siya ng ating par. Kung sakaling maging malakas na bagyo ito, papalayo na ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin tayo makakaligtas. Yan sa extension ng hangin na yan, yung umiikot na yan, hindi tayo makakaligtas. Mas lalakas pa yan kapag naging bagyo na po ito sa mga susunod na mga oras. Samantalang dito naman ho, sa area ng Visayas, kasama po dyan ng Mimaropa, ang Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa habagat. Ito yung habagat mga kaibigan. So kung makikita nyo, no, yung hangin na yan, ito yung southwest monsoon or habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan yung nagbibigay ng mga pag-uulan or cloudy skies sa mga lugar ho na yan. Ang ilang bahagi naman ho ng Mindanao, ganun din, patuloy na makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil din ho dito sa habagat or southwest monsoon. Kung pagmamasdan nyo yung galaw ng hangin, halos pareha sila ng ikot, no? Talagang ang sinasabi natin dito, pag may nabuong bagyo, dito man sa west, dito man sa may bandang east, silangang bahagi, mga kaibigan sa taas, talagang apektado ang habagat, lumalakas ho talaga siya. Minsan ang senaryo, mahina ang LPA, pinapalakas naman siya ng habagat. Kasi kapag nagkaroon ng mabilis na sirkulasyon yung hangin na yan, sinabayan ng habagat, lumalakas ho ito. Kaya hindi nakakapagtaka, dito po sa West Philippine Sea na buo itong LPA na yan, mabilis siyang naging high chance na maging bagyo o red warning signal bilang isang tropical depression. So banta talaga ito, no, bilang isang malakas na bagyo, and hopefully magbago yung direksyon nito, bumilis na, papalabas agad ng ating par at hindi po maminsala. So ngayong araw din ho, dahil po sa habagat mga kaibigan, meron din po tayong tinatawag na heavy rainfall warning, no? Dahil po sa southwest monsoon, in-expect ngayong araw ho hanggang bukas, no, ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Inaasahan din sa mga susunod na araw hanggang Biyernes, 50 to 100 mm sa Occidental Mindoro pa rin, Palawan, Antique at nadagdag po ang area ng Iloilo. So kung titignan natin mga kaibigan, mga kababayan, meron ho tayong tinatawag dito na tropical
cyclone threat potential. Etong LPA na yan na magiging bagyo sa mga susunod na mga oras ay nasa week 1 ho natin, which is pasok yan ang August 27 hanggang September 2. Yan, LPA na yan, meron pa, magkakaroon pa ng isang low pressure area dito mga kaibigan sa bandang silangan ng Eastern Luzon. No? Makikita natin mga kaibigan, magkakaroon ng low pressure area dyan, magkakaroon ng circulation ng hangin. Bakit nagkakaroon? Dahil sa lakas ng pressure ng LPA dito, mabilis na nakakabuo ng mga kumpul na kaulapan o cloud cluster dito sa area na ito mga kaibigan. At kung makikita nyo, low chance naman na maging isang ganap na bagyo yung mga LPA na mabubuo dyan. So week 2 naman natin, simula September 3 hanggang September 9, ay may panibagong sama din tayo ng panahon na imo-monitor, no? Low pressure area. Pero parehas ho yun na low chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga oras. Ngayon, ang senaryo na tinitignan natin dito ay yung pagbabagong mangyayari po dito nga po sa low pressure area. Lumabas man ito hindi ng ating Philippine Area of Responsibility, siguradong magiging isang ganap ito na bagyo or tropical depression. Marami nagtatanong sa atin kung anong category naman magiging isang bagyo ito or malakas, kasi meron tayong tinatawag na tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon category at super typhoon category. Kung titignan nyo ang ikot ng hangin niya sa ngayon, 35 kilometers per hour. Pag pumalo ito sa 45 to 55 kilometers per hour, magiging isang ganap na ito na tropical depression or mahinang bagyo. At possible kapag ka 65 hanggang 75 kilometers per hour, tropical storm category. Possible kapag ka lumakas pa ang habag at lalakas din to. So posible dito yung pinakamalakas typhoon category ang ating maitatala. Dahil nga po, ang mabilis talaga lumakas ang bagyo kapag ka nasa karagatan. Napapansin nyo, yung LPA po dito sa may Eastern Visayas, nakita nyo pabago-bago siya. Minsan nagiging medium chance, high chance, at low chance na ganap para maging isang ganap na bagyo. Nung tumama siya, dito nga po sa Eastern Seaboards po ng ating Visayas area, nawala siya, nalusaw dahil po nagkaroon siya ng impact o nawalan siya ng enerhiya dito sa kalupaan natin ng Eastern Visayas, Bicol Region, ilang bahagi ng Luzon. Maraming mga puno dyan na talagang sumasangga sa epekto ng sirkulasyon ng hangin ng low pressure area. Pero kapag ang isang sama ng panahon tulad nito ay malakas, naging typhoon category, hindi na talaga kaya yung pahinain. Hihinayan kapag ka na-reach na niya yung pinakamalakas na category. So sa nagtatanong mga kaibigan, mache-check nating mabuti yan sa mga susunod na mga oras para sigurado tayo. 24 to 48 hours, lalo na ho, kapag ka ito ay naging isang ganap na bagyo, madedetermine na natin kung magiging isang ganap po ito na malakas na bagyo o typhoon category o hanggang super typhoon category. Pero wag na kayong mag-alala dahil kahit maging malakas ito na bagyo, palabas na siya ng bar. Ilang oras lang ang bibilangin natin simula ngayon, hapon ho ng Huwebes or hanggang gabi. Nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kung sakali naman niyang palakasin ng habagat, maging handa na lamang po yung kanlurang bahagi, no? Lalo na dito po sa area ng Metro Manila. Alam niyo, sa Metro Manila, maraming mga lugar talaga dyan na hindi pa nga nakaka-recover, no? Sa mga pagbabaha, may problema pa tayo sa flood control, ang daming problema. Eastern Visayas, maapektuhan din ng habagat. So tingnan nyo yung galaw ng hangin na yan. Yan kaibigan, yung hangin na yan ho yung habagat. Mahina lamang siya, sinasabayan naman siya ng low pressure area, lalo na kapag naging bagyo. Ito yung hangin po ng LPA at ito naman yung hangin ng habagat. So talagang pareha sila ng ikot, kaya naman hindi nakakapagtaka, lalo na sa hapon at sa gabi, may mga pag-uulan. At kung mapapansin nyo, lalo na kahapon, medyo nagkaroon tayo ng okay-okay na panahon. Inaasahan sa malaking bahagi po ng Metro Manila ang fair weather pa rin, no? Pero bandang hapon, asahan ng maulan at maulap na panahon. May mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa habagat. Kaya naman kung titignan nyo mga kaibigan, sirkulasyon nito, talagang tsansa na papalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ang sinasabi ng ating mga kababayan, yung panghuling bagyo na to ngayong Agosto. Pero pagpasok po ng Setyembre hanggang Oktubre, tag 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor. So ito, lumagpas po sa tinatawag natin na 2 hanggang 3 bagyo ngayong Agosto. Posible sa Setyembre, 2 hanggang 4, posibleng mas mababa, posibleng mas mataas. So wag tayong magreklamo o sinasabi mali ang hula. Actually, ito ay nadetect natin base sa system radar sa sirkulasyon ng mga hangin na umiikot sa labas at loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, dahil meron tayong banta ng panibagong bagyo at naka-red warning signal ito para maging isang ganap na tropical depression, tatawagin itong bagyong Jacinto kapag nabuo na.
maging handa tayo. Unang-una, laging pinapaalala, maging updated po sa lagay ng ating panahon. Lalo na yung mga nakatira ho dito sa area ng Metro Manila, no? Bandang extreme northern Luzon, makikita nyo yung hangin na yan. High pressure yan, na malakas ng hangin na nagbibigay ng mga maulap na kalangitan dyan po sa lugar na yan. Extreme northern Luzon, Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, Eastern Visayas, Visayas area, ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy pong maaapektuhan ng habagat at ng trap ng low pressure area. Kaya dapat updated po tayo lagi sa aking mga ibinabalita. Pangalawa, eto napaka-importante. Huwag niyo sabihin walang koneksyon, no? May mga basher tayo dyan. May mga pilosopo sinasabi, basura daw, walang koneksyon sa pag-uulan o pagbabaha. Kaibigan kabayan, kung lilinisan natin ating kapaligiran, yung mga plastic na nakakalat, hindi babara sa mga kanal, at mabilis po magiging flow ng tubig. Isipin nyo mabuti, hindi na nga po okay ang ating flood control, mabilis na nga magkabaha, tapos sasamahan pa ng basura, talagang doble ang magiging pinsala. So nasa atin na rin minsan yung pagtulong, no, sa ating mga lugar para mas maging maayos po ang flow ng mga katubigan. At pangatlo naman mga kaibigan, no, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, no, mga electric appliances. May mga namamatay kapag hindi naagapan, nakasaksak tapos umuulan, bumaha, nagkakaroon po ng pagkakuryente. At yung mga importante din, mga papeles natin, mga dokumento, itago nating mabuti sa safe po na hindi mababasa o kaya i-plastic natin. Ngayon po pinapaalala ko na sa inyo, no, kasi mas maganda na nakahanda tayo, hindi yung kung kailan may bagyo, may malakas, saka ho kayo maghahanda. Ano? Ang sasabihin ng iba, hindi kasi ako nagpaalala, pero lagi-lagi naman ako nagpapaalala mga kaibigan. At ito pa, dagdag din natin mga kaibigan, i-check din natin ating mga kabahayan, yung mga light materials lang ginagamit, i-check nyo mabuti. So, ang sinasabi nyo nung iba, wala pa naman daw bagyo, so saka na lang daw. So, mali yun. Ngayon pa lamang po, i-check na natin mabuti kung okay ba ang mga pako, kung may butas pa ang bubong para hindi tayo mapiperwisyon bandang huli. Idagdag ko din, ito pa mga kaibigan, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po sa ilang araw, lalo na ngayon, kapag ito'y naging bagyo, possible na ito'y bumagal ang pagkilos, no? Pa-westward. Sa ngayon, kung titignan nyo, no, 35 kilometers per hour, mabagal siyang kumikilos. Kahit sabihin natin lalabas siya ngayong hapon hanggang sa gabi, pwede naman ito maminsala sa ilang bahagi ng ating bansa. So mas maganda naka-alerto tayo anumang oras. At ito bang huli, manalangin ho tayo sa Diyos sa safety ng bawat isa dahil napakahalaga na meron tayong sinasandigan, no, sa mga ganitong sitwasyon, lalo na sunod-sunod ng mga bagyo ngayon. Kahit sabihin ho natin na mahihina lamang ito, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na dapat yung magiging malakas. Nagsimula yung mga bagyo na yan sa pagkabuo dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakita nyo naman, kahit ito, yung pagkilos ng Panginoon dito, nakikita natin, papalabas na yan ng PAR ngayong araw po ng Huwebes. So, ang mangyayari dito mga kaibigan, habagat lang at mga localized thunderstorm ang ating paghahandaan. So, ngayon, sasamantalahin ko ulit ang pagkakataon at opportunity ng mga pag-share, mga pagbahagi po ng salita ng Panginoon. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa 1 Corinthians po, chapter 13, verse 4 to 7, narito po ang sinasabi, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging magtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Amen po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tunay nga po, no, na tayo ay kung may pag-ibig sa ating buhay, lahat po ng ito ay meron tayo mga kaibigan. So ma-adapt natin yan. So ang sinasabi natin, lahat naman tayo ay nakakaranas, umiibig tayo sa ating minamahal, sa ating naging girlfriend, kasintahan o ating asawa, mga anak, magulang, iniibig po natin yan. Pero ang pinaka number one na pag-ibig po talaga na unconditional ay hindi natin talaga mapapantayan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So bilang mga anak niya, tayo, pag nakakilala tayo sa ating Panginoon, tatanggapin natin, no, yung mga pag-ibig na ibibigay niya. Unang-una, kapag mayroon tayong takot sa Diyos, lahat po ng itong sinasabing pag-ibig na to ay mararanasan natin. Hindi tayo magagalit, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo mapang-api, hindi tayo magagalitin. Normal lang naman siyempre sa isang tao, no, na nagagalit, pero hindi ka dapat nagtatanim ng sakit o sama ng loob sa iyong damdamin na palilipasin mo isang buong araw. Kunwari, example natin, ikaw kaibigan, kapatid na nakikinig, kung kakaabot ka sa dulong to, kung meron kang kasamaan ng loob, no, aminin mo, kung meron kang kinaiinggitan, alisin mo na yan.
Wag mong i-approach na talagang dadamahin mo na sila'y kakaingitan mo, magagalit ka. Wala, useless yun. Yun ho ay gawa ng kaaway. So anong dapat mong gawin? Ipanalangin yung mga taong nakakaaway mo, yung mga umuusig sa'yo. Ipanalangin mo yan at ipakita mo na talagang namumuhay sa'yo ang pag-ibig ng Diyos. Napakalino naman ang sinabi mga kaibigan, no? At ang pag-ibig, no, ang taong may pag-ibig, mapagmatiis. So dapat marunong tayo magtiis. Ano ba yung mga pagtitiis na ito? Sa buhay natin, talagang alam naman natin, marami tayong mga kababayan, isang kaig, isang tuka. So dapat marunong tayo magtiis, tanggapin, maging kontento sa mga bagay na meron tayo. So hindi naman mahalaga ang buhay dito. Ang mahalaga, yung buhay po na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? So mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Marami sa atin, nagkaroon lang ng ganitong bagay, nagkapera lang, yumaman lang, naging mayabang na. Naging mapagmalaki na, naging hambog na. Which is nakalimutan nila, hindi naman nila makukuha yung bagay na yun kung hindi sila tinulungan ng may kapal o ng ating Panginoon. Yung lakas na ginagamit nila para magtrabaho kanino nang gagaling, hindi po sa kanilang sarili mismo. Bagkos yan ay biyaya ng Panginoong Hesus sa atin, sa bawat isa. So napakalinaw, dapat hindi rin tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. At hindi ho tayo natutuwa sa mga kasamaan. So tulad na lamang, alam nyo, no, talagang talamak ngayon yung mga patayan, yung mga nakawan. Sila ho talaga mga kaibigan, hindi nila alam kung ano ang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Kasi pag tinanong mo sila, kilala mo ba ang Panginoon? Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba si Jesucristo? Sabihin nila, oo, kilala ko. Siya ang Diyos ng bawat isa. Pero hindi naman nila ina-apply sa kanilang buhay. So useless, no? Mas maganda, yung kilala mo ating Diyos, ina-apply mo yung kanyang mga turo sa iyong buhay o sa ating buhay. Mas maganda ho na ganun. So kaibigan, hindi ko na patatagalin, napahaba po ang aking mensahe. Maraming salamat kung nakaabot ka ho sa pinakadulo, no? Paki-comment naman po ng iyong pangalan, lugar mo, at sa susunod, isa-shoutout po kita. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Ang update natin sa lagay ng ating panahon, patuloy ho tayo mag-monitor at lagi ho akong magbibigay sa inyo ng mga Bible verse everyday at sana ho tinatapos nyo. Sobrang matutuwa po ako doon at lahat na ating Diyos na may kapal sa mga ganitong klase po na inyong pakikinig. Yan muna mga kaibigan, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.